Sa araw na to ay pag-uusapan natin ang Pinoy na may malikhaing talento sa pagpinta at pinamalas niya ang kanyang kakayahan sa iba't ibang simbahang Katoliko. Alam niyo ba na minsan na rin siyang na-feature sa isang kilalang palabas at umani ng sari-saring magagandang komento sa social media, mapadayo man o ang mismo mga residente. Sa pagpasok mo sa loob ng simbahan at tumingala sa kisame, ay sigurado masabi mo sa iyong mga panalangin na Diyos ko, sana all. Ang obra maestra na ito ay hindi mo akalaing isang Pinoy lang pala ang gumawa nito. Dahil alam naman natin kung ceiling painting ang ating pag-uusapan, ay siguradong naumuna sa mga isipan ng mga tao ang bansang Europe, Rome, Italy, sa Malta, at pati rin ang Russia. Alam naman natin na sumasabay rin ang mga Pinoy sa larangang ito. He is making a history, ika nga. Kung pagmasdan mo ang kanyang mga paintings, talagang masasabi mo na balang araw ay kabilang na rin siya sa mga sikat na painter dito sa ating bansa. Siya nga pala kaibigan, sana naman ay huwag nating kalimutan ang mga sikat na painter na nagbigay ng mga karangalan dito sa ating bansa. Kinabibilangan ito ni Fernando Amulsolo, Juan Luna, Kiyukuk at marami pang iba. Ngayon, ang tanong, sino siya at nasaan na siya ngayon? At bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa ating munting bahay, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at pakilike na rin sa ating video. Maraming salamat. Bisitahin muna natin ang Bantayan Island na kung saan dito ay may unang lumabas at kumalat na balita sa social media tungkol sa mga nagagandahang painting ng kisame sa isang simbahan. Bago ito pininturahan, ang kisame ng simbahan ay payak at tupad pa. Ito ay ipininta noong 2018 hanggang 2019 sa panahon ng administrasyon ng Cora Parroco na si Father Joselito Danao na may basbas ng Cebu Commission para sa Cultural Heritage ng Church of the Archdiocese na Cebu. Ang nasabing proyekto sa pagpipinta ng kisame ay ininaan upang mapahusay ang liturgical environment ng St. Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Town sa Bantayan Island, Cebu. Ang visual na palabas na ito sa kisame ay nagsasabi ng kwento ng paglikha, ang pagbagsak ng tao at pagtubos. Ginawan din ito ng dokumentary ng isang direktor na Cebuano at umani pa ng awards as Best Documentary sa Sinulog Film Festival sa taong 2020. Ngayon, balik na tayo sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga paintings na ito at nasaan na siya ngayon. Pinisita ng ating kaibigan na si Angelica Beltran ang bayan ng Panumpon sa lalawigan ng Leyte. At siya rin ang kumuha ng mga larawan sa video na ito dahil gusto niya makita at matausap ang grupong Dibuho Kisame Crew. At doon niya napag-alaman na meron din pala silang proyekto na ginawa na kahalintulad sa Bantayan Island Church. At kaagad-agad na ito binisita. Ang mismong proyekto ay dito makikita sa St. Francis Xavier Palumpon Parish Church. Siya si Paris Abilino Pastor o sa mas kilala na pangalan na Aris. Siya ang pang-apat na anak sa pamilyang Abilino Pastor. Nagmana ang kanyang talento sa kanyang magulang na isa ring kilalang arkitekto sa lalawigan ng Leyte. Siya rin ang bumuo ng grupo na Dibuho Kisame Crew na kinabibilangan ng 7 miyembro na siyang kapwa rin mga pinto. Sa kabataan ni Aris ay mahilig na siyang magpinta at sa hanggang dumayo na ito sa bansang Bahrain at ipinamalas ang kanyang kakayahan sa paglikha ng mga obra maestra sa ceiling paintings. Sadyang ang mga residente ng Bahrain at sa lahat ng nakita sa kanyang gawa hanggang sa umuwi siya dito sa Pilipinas at itinuloy ang kanyang pagpinta sa maswerte namang nakatanggap ng tawag at nabiyayaan ng proyekto tulad ng nabanggit ko kanina ang tungkol sa Bantayan Island Church. Pagkatapos ng kanyang kontrata sa Bantayan Island, ay nabigyan rin siya ng proyekto sa Parish Church sa Palumpon upang isagawa rin ang katulad ng St. Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Town Island. Tuwang-tuwa ang mga residente dito dahil sa makulay ang paligid ng loob na simbahan. At nasilayan nila ang artwork ng artist at ang pinakamaganda pa dito, si Sir Aris ay mismo residente rin dito sa Palumpon. Tried ng Palumpon, ika nga. At sa oras na ito ay patapos na rin ang kanilang ginawang pagpinta sa loob ng simbahan at palita ko ay isusunod na rin nila ang simbahan ng Palu Leyte.
Aside from he is making history, as I said before, may sikat rin na quote ang mga pintor. Painting is just another way of keeping a diary. Hindi na ito mabubura at sadyang nakasulat na ito sa kasaysayan. Ito ay isinulat ni Pablo Picasso. Ikaw, kaibigan, meron ka bang alam na ganito mga istorya? Mararapat na isulat mo sa ibaba sa comment section at gawan natin ng video. At kung nabitin ka naman sa ating mga kwentuhan, marami ka pang pwedeng panoorin dito sa ating channel. Maraming salamat po! Please like and subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell para maging updated kayo sa magagandang videos pamparating. Ito po ang Pinoy Truth TV. Hanggang sa muli!